Ano pong reaksyon ng inyong grupo dito sa magkakasunod na hindi pagdalo ni dating Yusek Bernardo dyan sa ICI? Alam mo, nakakainis na rin yung nangyayari kasi nakadalawang postpone na or pangatlong postpone na yata ng appearance Pangatlo. nga ni Yusek Bernardo. Tapos parang ang balita ay November 11 or lagpas pa ang pagsalang niya. Di umano ay may sakit pero hindi naman ipinapakita ang certification ng doktor na talagang may sakit. At para lang maaalala na ating mga kababayan, si Yusek Bernardo yung nagsabi na alleged bagman ni Senator Escudero, si Maynard Ngu. Eh di ba kahapon nga, meron na namang concerned citizens letter ni John Santander, binabanggit yung posibleng koneksyon ni First Lady Lisa Araneta at ni Maynard Ngu. Pero apparently, pag kinalkal pa natin yung laman ng letter at na-confirm natin, meron na palang 2020 media report ang bilyonaryo, no, isang news page, na nagkaroon ng fundraising for Bongbong Marcos, 5 million pesos per plate sa isang establishment na pag-aari ni Maynard Ngu. Ngayon, syempre sasabihin ng iba, noong 2022 pa yan Pero yun nga di ba? So ngayon, may mga sumusulpot na bago. 2022 pala, parang may mako-connect the dots na tayo dito. And take note na hindi ito ang unang beses na may mga ganitong alegasyon sa mga campaign donors or fundraising for President Marcos. No? Di ba mas nauna na yung report ng Philippine Center for Investigative Journalism na si President Bongbong Marcos at si Vice President Duterte ay pareho palang tumanggap ng campaign donations from contractors. So, salasabit na ito, sabit yata sila. So, ang patanong yun, no? Sabit yata sila. So, kaya dapat imbestigahan ng ICI. No? At sa tingin natin, dito nagkukulang yung ICI at nagmumukha silang panakipbutas or cover up. No? Parang pinagtatakpan nila yung mga nasa poder. Kasi paulit-ulit na lang na postponement, bakit hindi nila sa ospital o sa clinic puntahan at hingan ng testimonya si Yusek Bernardo? Kasi parang ang tagal na ng mga postponement, no? So parang hindi na pwedeng ganyan. Magmumukhang cover up. Lalo na hindi naka-livestream ang mga hearings. So yun ang unang kailangan gawin ng ICI. I-livestream nila kasi otherwise, nagmumukhang moro-moro, hindi natin alam ang nangyayari at talagang maaakusahan sila ng mga mamamayan na baka ito ay whitewash o cover up para mapagtakpan ang mga nasa poder. So yan ang reaksyon natin at nakakagalit ito kasi pera ng taong bayan ang ginagamit ng ICI sa kanilang operasyon for sure, di ba? Ang nag-create niya ng gobyerno dahil sa galit ng taong bayan. So para saan pa na nandyan sila kung hindi nila magagawa yung kanilang tungkulin na mabilis na imbestigahan ito at imbestigahan lahat, no? So kung hindi natin makukuha ang buong katotohanan na aabot sa lahat ng nasa poder, ay baka mas maganda pang mag-pack up na ang ICI at wag nang sayangin ng pera ng bayan kung hindi nila magagawa yung tungkulin nila. So yan ang ating reaction dyan. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So paano mga kapatid? See you sa social media!